Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang di umano pagpapakalat ng fake news ng mga mainstream media. Okay, post ni Teo Moreno 1 hour ago, sabi niya, House of Representatives of the Philippines. Ayan na-call out na ang mainstream media, hindi nyo ba sila ipatawag? Okay. So, isinare ni Teo Moreno ang post ng City Government of Davao. 1 hour ago na post nila. Statement. So, basahin ko ang statement ng City Government of Davao. Tungkol ito sa fake news. It has come to our attention that media outlets like Manila Bulletin, Politico, DZMM Teleradio, News 5, Bombo Radio Philippines, DWRB 103.9, News FM, and KM National International News have spread fake news after irresponsibly citing the Davao City Civil Registrar's Office in their reports pertaining to the case of illegal registration of Chinese nationals in the municipality of Santa Cruz, Davao del Sur. The Davao City Civil Registrar's Office has no jurisdiction over birth registrations processed by local civil registrars in cities and municipalities outside of Davao City, including those in Davao del Sur. Moreover, earlier this month, the National Bureau of Investigation 11, Southeastern Mindanao Regional Office, has confirmed that charges have been filed before the Office of the Ombudsman in Mindanao against employees of the municipality of Santa Cruz in Davao del Sur over this matter. The city government of Davao strongly refutes these false claims against the Davao City CRO, and we confirm that no employees from the office have been filed with cases related to the said incident. We call on media practitioners, media organizations to exercise responsible journalism by verifying facts before publication. The media should not be instruments of misinformation and should avoid misleading the public. The Davao City Civil Registrar's Office and the whole of the city government of Davao remain committed to transparency and uphold the integrity of its service. So, yun po. Pinakalat ng iba't ibang outlets ng mainstream media ang Davao City Civil Registrar's Office ang may pakana sa pagpaparehistro ng mga inchik o Chinese. Doon man nangyari yung faking registration sa Digos, Santa Cruz pala. Santa Cruz, Davao del Sur. Kanya-kanyang LGU
may kanya-kanyang civil registrar's office. Anong kinalaman ng Davao City doon sa Santa Cruz, Davao del Sur? So, mismo na ang NBI ang nagpatotoo, ang kinasuhan nila ay mga empleyado ng Santa Cruz, Davao del Sur. Nakakapagtaka, bakit idinawit ang Davao City sa isyong ito? Ganyan ang nangyari, basta traffic. Bigla na lang lalabas ang mga findings na Davao daw ay worst ang traffic kumpara sa Metro Manila. Yung pala, mga fake news lang yun. Gusto lang nila talagang sirain ang Davao City. Ano ba? Yung robbery sa pawn shop. Gusto nilang sirain ang tatak ng Davao na one of the safest, pinaka-safe na lugar. O yun, nagkaroon ng robbery hold-up. Pawn shop. Yung pala, mismo ang salarin, yung nahuli, nagsabi na binayaran sila para guluhin ang Davao. Wala na. Lumang tugtugin na yan. Hindi nyo pwedeng lokohin ang mga taga Davao. Anyway, speaking of fake news, so yun na, panawagan ni Teo Moreno sa House of Representatives. Kasi, ongoing pa naman yung ongoing pa yung TRICOM hearing tungkol sa fake news. So ito, klaro, city government ng nanawagan, ulitin natin Manila Bulletin, Politiko, DZMM, Teleradyo, pagmamay-ari ng ABS-CBN nito, News 5, Bombo Radio Philippines, DWRB, ano pa? Yun, nagpakalat ng fake news. So, bakit vloggers lang ang tinatarget? Speaking of vloggers, kanina, post ng Radyo Pilipinas, government-owned radio station, ang Pilipinas magpapatulong daw sa Interpol para huliin ang mga vloggers na nakatira sa abroad. So, grabe, target nila, number 1 target nila yan, si Maharlika. But, tingnan natin kung kaya nilang huliin si Maharlika gamit ang Interpol. Okay. So, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Laking tulong nyo sa Tribong Talandi ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na pod ni si tatay ang natagaan na mo og yero. Lansang Paco Plencent ug una ni siya ang iyang balay. Yan kadto pamalangat diya ang tayan kada naka. Ug mo na ni ang balay ni tatay nga natagaan na mo gero ug mo na ni ang kadako sa bulsot sa ilang balay nga yero. Dugay naman gud nga ilang balay og gibutangan lang gani nila sa ilalim og trapal. Yang kadako sa bulsot. Udan na manigid si. Oo, gawalan na namo ani ante. Udan na yung gabi. Oo, nagakaulan no naman gyud Dagom na kaayo. Una ni ang ilang salog nga bahin ang ilang dingding nga kawayan. Ante unsay imong ikasulti nga naabot nang inyong hero, makaatop na mo gid karon. Napasalamat mi sa Ginoo kay nakabangan mi aning mga atop nga dapat sa amo nga gika pang kasi sa kuan pagiya ani nga sin na hinaut unta ang Ginoo na may magabalos kanila. Panalangin sila nga maayo sa lawas kay ang Ginoo kami ang naa dinhi matabangan gid mi kay makalisod na gid mi. Oo. Lagi. Salamat sa video nga gatan-aw sa Oo. Sa video sa YouTube. video sa YouTube. Oo.
So nagpasalamat ka sa Ginoo sa nagtanaw sa video nga natabangan na mugsin. Natabangan na may ugsin. Oo, dili na mo maulanan. Oo, kay makaatop naman mo karon so mawala naman ni karon ang inyong atop nga dako kaayo og bangag. Oo. Salamat din sa Ginoo. Oo, salamat kayo ante. Muna ni mag-atop sila karon. Muna ni ang ilang balay nga gatuluan. Sige ante, salamat.